10-10 sale. Pangil ng baboy ramo para sa lakas ng pangangatawan at kabal. 3,000 pesos, 1,500 na lang ngayong sale. Habak de lana, kontra lason good for travel. From 999, 799 na lang ngayong sale. Pampaswerte bundle. Sa pera, negosyo, career at love life, save 300 pesos, meron ka ng gabay medalyon, mantra bracelet at kandili bracelet. I-search lang ang Likha Merchandise para maka-order or mag-message dito sa platform. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moises. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Ano na nangyari sa pinapagawa ko sa'yo, Moises? Wika ni Banjo. Wala ka nang dapat alalahanin, Banjo. Nailigpit ko na si Don Ferrer, gaya ng sinabi mo sa akin. Tugon ni Moises. Magaling. Kunin mo kay Maximo ang bayad sa serbisyo mo. Magpakalayo-layo ka muna. Antay mong ipatawag kita. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kailangan mo pang ipatumba yung tao? Kung tutuusin, napakabait naman ni Don Ferrer. Maraming natulungan sa kanyang bayan. Lalo na yung... Huwag ka na masyadong maraming tanong pa, Moises. Sumunod ka na lang sa pinapagawa sa'yo dahil binabayaran ka para gawin yun. Ito ang huling tagpo bago tuluyang iwanan ni Moises ang pagiging pusakal. Isang bayarang mamamatay tao ang binata. Kinokontrata ng kung sino-sinong mataas na opisyal at mga taong may posisyon sa lipunan upang ipaligpit ang kanilang mga kalaban. Pagbabalik tanaw, bago pa man maging bayarang tuta ang binata, namuhay ito sa isang pamayanang mapayapa. Bagaman hindi marangya ang pamumuhay, nagagawang makontento ni Moises sa kung ano ang meron sila. Hanggang isang araw, naganap ang isang trahedyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Habang masayang nagpapakain ng mga alagang kambing, nakarinig si Moises ng malakas na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril. Nakita nitong nagtatakbuhan ang ilan sa mga kababaryo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang masipat ang mga armadong kalalakian na walang awang pinagbababaril ang mga kababayan. Maswerteng nakapagtago ang magulang ng binata, hindi nakita ng mga armado. Nagawa nilang makatakas papunta sa kagubatan kasama ang ilan sa kanilang mga alagang hayop at kakarampot na pagkain. Mabuti na lamang, hindi na nag-abala pa ang mga armadong sundan sila, kaya nagawa nilang makaligtas sa trahedyang iyon. Mula sa kinaroroonan, nakita ni Moises ang kalupitan ng mga tagalabas, kung paano sila pinahirapan at pinatay ang mga taong walang kalaban-laban. Simula ng araw na yun, ipinangako ng binatang hindi niya hahayaang maging ape ang mga taong malapit sa kanya. Namuhay silang mag-anak sa loob ng kagubatan sa loob ng ilang taon. May takot na muling lumantad sa karamihan dahil na rin sa nangyaring sakuna. Mas mabuti nang nandito tayo sa kagubatan. Nagagawa nating mamuhay ng payapa at isa pa, hindi naman tayo nagugutom, anak. Kaya hanggat maaari, huwag ka nang bumaba sa kapatagan. Wika ni Mang Damian. Pero tay, kailangan ko rin maghanap buhay eh. At isa pa, tignan niyo si nanay. Habang tumatagal, lalong lumalala yung sitwasyon niya. Wika ni Moises. Wala na tayong magagawa, anak. Kung sakaling kunin na ng Panginoon ang nanay mo. Matanda na rin siya at hindi natin may iwasan ang bagay na yon. Pero ikaw malayo pa ang mararating mo, anak. Kaya hanggat hindi pa kumakalma ang sitwasyon, pakiusap. Manatili ka muna dito.
Wika namang Damian. Kahit anong sabihin ng matanda, hindi pa rin ito napigilan si Moises na bumaba sa kapatagan sa pag-asang makakahanap ng maayos na pagkakakitaan. Halos lahat ng trabaho ay pinasok ni Moises hanggang sa makilala nito ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Tubal. Ito ay nang makapasok bilang kargador si Moises sa isang bodega ng bigas. Dahil baguhan, naging sentro ng paungutya at panglalamang sa gawain ng binata. Napansin ito ni Tubal. Minsan niya din itong napagdaanan, kaya naman kinausap nito si Moises. Mukhang naisan ka na naman ng mga kasama natin. Huwag mo silang hayaang gawin sa'yo ang bagay na yan, tol. Wika ni Tubal. Wala naman ako magagawa eh. Bago lang ako dito, hayaan mo na. Maliit na bagay lang naman yun. Tugon ni Moises. Hindi pwede, tol. Masasanay ang mga yan. Halika, tuturuan natin sila ng leksyon. Wika ni Tubal. Hinawakan nito si Moises sa braso. Hinila papunta sa mga kasamahan. O Tubal, anong problema? Bakit kasama mo yan? Tanong ng lalaki na nagngangalang Berto. Ilang beses ko nang napapansin. Palagi niyong nilalamangan sa hatian ng trabaho yung isang to. Mas madami ang ginagawa niya. Pareho lang naman kayo ng sahod. Sa tingin mo, maganda ba yun? Wika ni Tubal habang nakaakbay kay Berto. Paring Tubal naman. Parang hindi ka nagdaan sa ganito. Huwag mo na lang pakialaman yung diskarte namin. Wika ni Berto. Ngumiti si Tubal. Walang sabi-sabing sinuntok sa sikmura si Berto. Huwag pakialaman ang diskarte nyo. Bakit? Pare-pareho tayong nagtatrabaho para mabuhay. Wala kayong karapatang lumamang sa kapwa nyo. Tugon ni Tubal. Akmang tatayo sana si Berto nang ambahan siya ng sipa ng binata. Teka. Tama na, Tubal. Hindi na kami uulit. Wika ni Berto. Walang nagawa ang mga kasama nito dahil na rin sa reputasyon ni Tubal. Wala itong awa sa mga nakakalaban. Maswerte na lang si Berto dahil suntok sa sikmura lang ang inabot nito. Halika na, Moises. Pumunta na tayo kay Amo para kumubra ng sahod. Simula ngayon sasama ka sa akin, ha? Tuwing kukuha tayo ng sweldo nang hindi ka nalalamangan ng mga lintik na yon. Wika ni Tubal. Maraming salamat, Tubal, ha? Pero hindi mo naman kailangang gawin yun eh. Kawawa naman si Berto. Mukhang napuruhan mo pa yata. Tugon ni Moises. Ibang klase ka din, ha? Ganun na nga yung ginawa sa'yo ng tao. Naawa ka pa rin sa kanya. Moises, ayos lang maging mabait. Pero wag ka namang sobra dahil maloloko ka. Pagsasamantalaan ka ng mga tao sa paligid mo. Simula ng araw na yun, palagi nang magkasama ang dalawa. Nasaksiyan ni Moises kung bakit kilala si Tubal sa kanilang baryo. Ito ay nang minsang napasama ang binata sa isang inuman. Tumayo si Tubal para umihi. Ngunit natagalan ito sa pagbalik kaya hinanap siya ni Moises. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang lalaki. Alam mong hindi ko pwedeng puntahan sa lugar na ito si Bonjo. Delegado, ayoko malaman ng mga nakakakilala sa akin ng totoo kong trabaho. Wika ni Tubal. Nagtago si Moises sa likod ng halaman para hindi makita ng dalawang kalalakihan. Hindi kita mahuling nag-iisa eh. Pasensya ka na, pero may pinapagawa si Amo. Ito ang mga detalye ng taong itutumba mo. Medyo mabigat ang bantay niyan at mahihirapan ka.
Pero malaking pera ang kapalit ng ulo ng dayuwang yan. Wika ng lalaki na nagngangalang Banjo. Parang hindi mo naman ako kilala. Sino ba nagpapatumba? Tanong ni Tubal. Hindi makapaniwala si Moises na ito ang totoong trabaho ng kinikilalang kaibigan. Nanatili pa ang binata para mas marinig ang detalye ng kanilang pinag-uusapan. Para ka namang bago ng bago. Alam mo naman ang pinaka-importanteng batas, di ba? Bawal sabihin kung sino ang nagpapagawa. Hanggat bayad ka, wala kang karapatang magtanong. Wika ni Banjo. Inabot kay Tubal ang isang sobre. Kagad na siyang lumisan sa lugar. Dali-daling bumalik si Moises sa lamesa para hindi ito mahalata ng kaibigan. Kaso nga lang pagdating ng binata, may ibang nakaupo sa lugar. Mawalang galang na ho sa inyo. Kami ho yung nakaupo sa mesang yan eh. Gumamit lang po ako ng palikuran. Wika ni Moises. Ngunit sa halip na umalis ang mga kalalakian, hinila ng isa sa mga ito sa kwelyo ang binata. Akmang papaluin sana ito ng bote ng isa pa, nang bigla namang tumilapon ang lalaking may hawak kay Moises. Ang hirap sa inyo. Masyado kayong matapang kapag hindi nyo kilala ang tao. Ngayon, ilabas nyo ang angas nyo. Wika ni Tubal habang nagpapatunog ng kamao. Ay, ikaw pa na yan, Tubal. Pasensya ka na, hindi namin alam. Tugon ng lalaki, sabay karipas ng takbo. Nagsipagsunura naman ang mga kasama nito sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanila ni Tubal. Ayos ka lang ba, Moises? Ano, may sugat ka ba? Loko yung mga yun ah. Tanong ni Tubal. Hindi naman umimik ang binata. Sa halip ay umiling lang ito bilang tugon. Muling naupo ang dalawa sa mesa. Napansin ni Tubal na malayo ang tingin ng kasama. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang lalim naman ang iniisip mo? Tanong ni Tubal. Sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Moises ang sarili. Narinig ko yung usapan niyo nung Banjo eh. Isa ka palang bayarang pusakal? Bakit, Tubal? Tanong ni Moises. Ay nako, nalaman mo na. Alam mo, Moises, marami ka pang hindi nalalaman sa mundong ito. Kaya ipinapayo ko sa'yo na bago ka manghusga, kilalanin mo muna ang isang tao ng mabuti. Tugon ni Tubal. O sige, makikinig ako para malaman mo na hindi kita hinuhusgahan sa kabila ng mga narinig ko. Maraming mas halang ang kaluluwa kumpara sa akin, Tubal. Ang ilan sa kanila ay nakasuot ng magarang damit. Sila ang mga taong inililigpit ko. Nagtatrabaho ako sa isang taong galit sa mga buhayang kagaya nila. Ang misyon ng taong sinasabi ko ay linisin ang lipunan. Tugon ni Tubal at ayon pa dito, binabayaran ang mga katulad niya ng malaking halaga para gawin ang manuming trabaho ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi ka ba binabagabag ng konsensya mo, Tubal? Habang naririnig mo yung pagmamakaawa nila? Anong pakiramdam? Hindi ka ba natatakot na baka ikaw naman yung malagay sa sitwasyon nila? Tanong ni Moises. Normal lang na matakot ka. Pero kung ito ang papairalin mo at hayaan mong kontrolin ka ng takot, walang mangyayari sa'yo. At isa pa, walang makakapatay sa akin, Moises. Tugon ni Tubal habang pinapakita sa binata ang isang medalyon. Agimat? Naniniwala ka sa mga ganyan? Tanong ni Moises. Oo, Moises. Ang tawag sa medalyong ito
Infinito de Deus. Ito ang nangangalaga sa akin ng mahabang panahon. Ni minsan, hindi ako tinamaan ng bala o napuruhan ng saksak. Tugon ni Tubal. Bagyang humanga ang binata sa kwento nito. Hindi akalain ni Moises. Totoo pala ang mga agimat at anting-anting. Pero alam naman natin pareho, di ba? May katapusan ng lahat ng bagay. Wika ni Moises. Oo Moises, totoo ang sinasabi mo. Pero hanggat hindi itinatakda ng Diyos ang para sa'yo, piliin mong gawin ang kalooban niya at kung ano ang itinakdang tadhana mo. Bukas pala alis ako, pero ilang araw lang din naman ako mawawala. Delikado kung babalik ka sa bodega nang hindi mo ako kasama. Kaya mabuti pa, umuwi ka muna sa mga magulang mo sa kabundukan. Eto, sa'yo na ang perang to. Sapat na siguro yan para sa pagkain nyo sa loob ng ilang araw. Tugon ni Tubal. Alam nito ang nangyari sa pamilya ng binata. Paminsan siyang nakasama sa lugar kung saan namamalagi ang kanyang mga magulang. Hindi naman kita mapipigilan, di ba? O sige, mag-iingat ka. Wika ni Moises at ngumiti lang si Tubal. Naiwan ang binata sa mesa. Napansin ito. Naiwan ng kaibigan ang kanyang libreta at pulang supot kung saan nakasilid ang medalyon ng Infinito. Sinubukan pang habulin ni Moises si Tubal, kaso nga lang hindi niya ito makita. Lingid sa kaalaman ng binata, sinadyang iwanan ng kaibigan ang kanyang tangan dahil magre-retiro na ito. Nakamasid lang si Tubal habang hinahanap siya ni Moises sa paligid. Pasensya ka na Moises, pero hindi mo dapat tularan ng isang kagaya ko. Sana gamitin mo ang medalyon na yan sa kabutihan. Patawad kaibigan. Wika ni Tubal. Matapos ay tuluyan na itong umalis. Kinabukasan, umuwi ang binata sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat ng mga ito dahil sa dalang pagkain ni Moises. Saan ang galing ang lahat ng ito? Tanong ni Mang Damian. Kay Tubal po tay. Binigay niya po sa akin yan eh. Bumili din po ako ng gamot ni nanay. Sige na po, kayo na pong bahala ah. Magpapahinga ho muna ako. Tugon ni Moises. Pagpasok nito sa kwarto, kagad niyang binuklat ang iniwang libreta ng kaibigan. May maliit na papel na nahulog mula dito. Nakita ng binatang sulat kamay ni Tubal ang nasa papel. Nakapangalan ito sa kanya. Moises, pasensya ka na kung hindi kita pwedeng isama. Maaari kasing hindi na ako makakabalik pa, pero susubukan ko pa din. At habang wala ako, mag-iingat ka. Lumayo ka sa gulo, dahil wala ako para ipagtanggol ka. Iniwan ko rin sa'yo ang medalyon ko. Huwag kang mag-alala, dahil meron pa akong isa. Mabuti kang tao kaibigan. Naway pagpatuloy mo yan pero mag-iingat ka. Dahil maraming mapagsamantala sa mundo. Huwag mo rin hahayaang api-apihin ka ng mga taong nasa paligid mo. Hindi masamang lumaban paminsan-minsan, pero hindi rin karuwagan ng pag-iwas sa gulo. Ito ang mga katagang nakalagay sa sulat ni Tubal. Napangiti na lang si Moises dahil hindi niya akalain sa kabila ng pagiging brusko at maangas ng kaibigan. Tumayo itong nakakatandang kapatid para sa kanya. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam ang binata sa mga magulang na babalik sa bayan upang ituloy ang pagtatrabaho. Umaasa itong nakabalik na si Tubal mula sa misyon. Kaso nga lang pagdating sa bodega, hindi nito nakita ang kaibigan. Kinagabihan habang nagpapahinga, laking gulat ni Moises nang may kumalabog sa pintuan. Nang buksan ito ng binata, tumambad ang sugatang si Tubal. Punong-puno ng dugo ang damit nito
May ilang malalim na sugat sa dibdib. Anong nangyari sa'yo, Tubal? Sinong may gawa sa'yo ng bagay na to? Wika ni Moises habang pinipigilan ang pag-iyak. Gamit ang dugo, sinulat ni Tubal ang pangalan ng taong nagdulot sa kanya ng malaking pinsala. Si Banjo, siyang may gawa nito sa'yo? Tumangulang si Tubal. Dahil sa tuwing susubukan niyang magsalita, bumubulwak ang dugo sa kanyang sugat. Huwag ka na magsalita, Tubal. Magpahinga ka. Dadaling kita sa ospital. Wika ni Moises. Ngunit pinigilan nito ng kaibigan. Sa huling hininga, binigay niya ang huling habilin. Huwag kang mag-alala, Moises. Gaya ng sinabi ko, darating ang panahong magwawakas ang buhay natin. At sa palagay ko, ito na ang oras para sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Lumayo ka sa mga taong kagaya ni Banjo. Agad maaari. Lumayo ka sa buhay na kinagisnan ko. Bata ka pa, Moises. Huwag mong sayangin ang buhay sa walang kwentang gawain. Gamitin mo ang kalamang ibinigay ko sa iyo sa kabutihan. Huwag kang tumulad sa akin na naniwala sa maling ideolohiya. Ito lang ang tanging iling ko sa iyo. Naway pagbigyan mo ako. Paalam, kaibigan. Wika ni Tubal. Unti-unting pumikit ang mga mata ng binata hanggang sa tuluyan nitong malagutan ng hininga. Nanumbalik kay Moises ang mga panahon na una silang nagkakilala ng kaibigan at ang mga kabutihang ipinakita nito sa kanya. Hindi kita makakalimutan, Tubal. Pasensya ka na. Pero hindi ko kayang palampasin ang ginawa ng Banjo na yun sa'yo. Traidor siya. Wika ni Moises. Nang gabing iyon, dinala ng binata ang katawan ng kaibigan sa loob ng kagubatan at doon binigyan ng payak, ngunit desenteng libing. Kinabukasan muling umuwi ang binata sa mga magulang upang magpaalam. Pinaliwanag nito ang nangyari kay Tubal. Maging ang ina ni Moises, nagpumilit na makita ang huling hantungan ni Tubal. Habang naroon, naglagay ng dasal ang matanda. Naglagay ng bulaklak sa mismong puntod. Sayang ang buhay ni Tubal. Mabuting tao pa naman. Hindi ko alam kung bakit hindi patas ang mundo natin. Kung sino pa ang may mabuting hangarin, siya pa ang napapahamak. Siguro nga tama din ang kasabihan. Ang mga mabuting tao ay kinukuha kaagad ng ama upang makasama at hindi na makagawa ng kasamaan. Wika namang Damian. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong hanapin ang mga taong pumatay sa kanya. At sana, nauunawaan niyo ang nararamdaman kong galit. Kaya pakiusap, tay, huwag niyo akong pigilan. Dahil kahit anong mangyari, itutuloy ko pa rin ang pagtugis at pagbibigay ng hustisya sa pagkamatay ng kaibigan ko. Tugon ni Moises. Hindi man ako payag pero wala din ako magagawa. Mag-iingat ka, Tubal, at sana bumalik ka sa amin ng nanay mo ng ligtas. Wika namang Damian. Matapos sa hinatid sila ni Moises pabalik sa kabundukan, muli itong bumaba sa kapatagan para simulan ang kanyang misyon. Hanapin si Banjo. Ngunit napagtanto ng binata, wala siyang sapat na kakayahan para labanan ito ng harapan. Ang tanging paraan lang para magkaroon siya ng panama, subukang gamitin ang medalyong ipinagkatiwala ng kaibigan. Pinag-aralang mag-isa ni Moises ang mga dasal. Kumpleto din naman ang mga panuto sa libreta at bawat dasal merong kanya-kanyang deskripsyon.
kung para saan ito gagamitin. Nang mapag-aralang mabuti ang mga dasal, isinagawa ng binata ang 190 araw na pagdedebosyon. Sa loob ng mahabang panahon, maraming pinagdaanang pagsubok ang binata. Mental, emosyonal at pisikal. Sumagi rin sa kanya ang katanungan. May sapat bang dahilan para sa lahat ng ginagawa niya? Ngunit hindi pa rin sumuko ang binata. Hanggang sa tuluyan itong maperpekto ang kakayahan ng taglay na medalyon. Sa pagkakataong iyon lumantad si Moises. Ginawa nito ang lahat ng paraan para makuha ang atensyon ng mga taong pumatay kay Tubal. Naging laman ng lansangan sa bayan ang binata. Palaging nasasangkot sa kaguluhan. Marami na rin ang natakot sa kanya dahil hindi ito nagpakita ng panghihinayang sa buhay ng mga taong nakakalaban. Gumawa ng ingay si Moises na gumulantang kay Banjo, dahilan para siya mismo ang tumugi sa binata. Natagpuan nito si Moises sa isang tindahan habang nakikipag-away sa pangkat ng mga kalalakihang nanggugulo sa lugar. Pinagmasdan nito kung paanong makipaglaban ang binata. Nagustuhan ang mga kilos ni Moises. Gusto ko ang kilos mo, bata. Teka, parang kilala kita. Nakakasama ka ni Tubal, di ba? Wika ni Banjo. Nang mga sandaling iyon ay humupa na ang tensyon. Unti-unti nang kumakalma si Moises. Nagulat ang binata nang lingunin kung sino ang nagsasalita. Sumiklab ang galit sa loob ni Moises. Ngunit minabuti niyang kumalma upang maisagawa ang planong paghihiganti. Hindi lang sa taong pumatay sa kaibigan, kung hindi pati na rin sa mga nag-utos dito. Pasensya na ho kayo, pero hindi ko kayo kilala eh. At saka paano niyo nakilala si Tubal? Pulis po ba kayo? Pagmaang-maangan ni Moises. Oo, pulis ako pero hindi kita arestuhin. Gusto ko tang bigyan ng trabaho eh. Kaso bago natin pag-usapan ng tungkol dyan, umalis na muna tayo dito. Paparating na ang mga kasamahan ko eh. Muling wika ni Banjo. Sinakay niya si Moises sa motor. Dinala sa ibang bahagi ng bayan. Bakit mo ko dito dinala? Kaninong bahay ito? Tanong ni Moises. Basta, mamaya lang malalaman mo. Halika na, pumasok tayo sa loob. Pagpasok sa loob ng bakuran, ang unang napuna ng binata ang napakaraming bantay. Idagdag mo pa ang naglalakiyang mga asong nakatali sa sulok ng bakuran. Ang ilan ay hawak-hawak ng mga umiikot na gwardya. Parang kuta ng kung sinong mayamang tao yung lugar na to ah. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Moises. Hindi ka nga nagkakamali, Moises. Ito ang bahay ng amo ko. Kung hindi mo na itatanong, kasamahan ko sa trabaho si Tubal. Kaso bigla na lang siyang lumis eh. Ayun, siguro, pinagpepiestahan na ng uod sa ilalim ng lupa. Tugon ni Banjo. Bagaman matindi ang galit, hindi pinairal ng binata ang init ng ulo. Mas malaking isda ang gusto niyang hulihin, kaya naman minabuti nitong ikalma ang sarili. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sa isang silid. Binuksan ng dalawang bantay ang pintuan at pinatuloy ang binata. Siya si Don Calixto, isa sa pinakamayamang tao dito sa bayan. Siya lang naman ang nagmamay-ari ng mga bahay-aliwan, malalaking pasugalan, hanggang sa kabilang bayan. Don Calixto, eto naman ho si Moises. Magugulat ka sa makikita mo.
Wika ni Banjo. Nagtaka ang binata sa sinabi nito. Tumayo si Don Calixto. Nilapitan si Moises. Mukha namang mapagkakatiwalaan ka, bata. Pero hindi ko alam kung maaasahan ka pagdating sa sagupaan. Wika ng Don. Sabay pilantik ng kanyang mga daliri. Naglabasan ang mga kalalakihang may hawak na sandata. Inabutan ni Banjo si Moises ng isang punyal. Hoy, anong ibig sabihin nito, Banjo? Lumabang ka na lang. Ipakita mo yung mga galawan mo. Hinawakan ni Moises ang sandata. Naganda sa pagsugod ng mga kalaban. Nang magpang-abot ang mga ito, walang pagdadalawang isip na nilaslas ng binata ang leeg ng mga ito. Gamay na gamay ni Moises ang paggamit ng punyal dahil noon pa man ay naturuan na ito ng ama. Kung hindi yun na itatanong, dating sundalo ng mga Ponce Mang Damian, pinili nitong tumiwalag at magpalit ng pangalan. Balik tayo sa kwento. Walang kahirap-hirap na pinatumba ng binata ang 6 na kalalakihan. At ang mas matindi pa dito, walang natamong sugat si Moises. Kahanga-hanga! Mukhang gamay na gamay mo ang paggamit ng punyal. Siguro bagay sa'yo ang sandatag yan. Amin ang hawak mo. Meron akong ibibigay sa'yo. Wika ni Don Calixto. Lumabas ito ng silid. Kitang-kita ng binata ang saya sa mukha nito. Mahusay ka, ha? Alam mo bang unang beses pa lang nakita ni Don Calixto ang ganong pamamaraan? Ikaw pa lang ang nakapagpakita sa kanya ng kakaibang husay sa paggamit ng punyal. Wika ni Banjo. Yun lang kasi yung sandatang meron yung tatay ko noon eh. Kaya naman yun lang yung naituro niya sa akin. Tugon ni Moises. Maya-maya ay pumasok si Don Calixto. Bit-bit ang napakagarang sisidlan na gawa sa mamahaling lalagyan. Pasensya ka na kung iba ang ibibigay ko sa'yo. Ito isang uri ng talibong na kung tawagin ay ginunting. Binigay ito sa akin ng mga kaibigan ko mula sa probinsya. Ito kunin mo. Wika ng Don. Hindi na ako magtatanong kung anong gagawin ko. Dahil iisa lang naman ang pinaggagamitan ng ganitong uri ng armas. Ang gusto ko lang malaman, sinong una kong misyon? Tumawa ng malakas ang Don dahil sa sinabi ni Moises. Mabilis kang makapunto, bata. Gusto ko yan. Isang mayamang negosyante. Nagbabalak na labanan ng aking mga pasugalan. Ayoko ng kahati sa kita. At isa pa, dayuhan ang sinasabi kong tao. Banjo, ibigay mo kay Moises ang detalye. Patumbayin mo siya, pero palabasin mong aksidente. Wika ni Don Calixto. Maliban sa gusto kanyang gawing kakompetensya, ano pang krimen ang ginawa ng taong yun? Nasa bandang likuran ng kasulatang inabot ko sa'yo. Ang mga kahayupang ginawa ng taong yan. Bilang alagad ng batas, nagawa kong kumuha ng mahalagang impormasyon kung sakaling kailanganin ng amo ko. Tugon ni Banjo. Nakita ni Moises na maliban sa daylan ni Don Calixto, isang walang awang kriminal ang dayuhan. Ilang babae ang napabalitang nawawala at patay nang natatagpuan. Lahat ng yon ay may kaugnayan sa kanya. Mahusay kung ganon. Mas lalo akong nagkaroon ng rason para patayin ang taong yan. Wika ni Moises. Hindi ka nga nalalayo sa kaibigan mong si Tubal. Sana lang wag kang tumulad sa kanya, bata. O siya, bukas ka na lumakad. Sumama ka muna sa akin. Doon ka muna magpalipas ng gabi sa tahanan.
Wika ni Banjo. Mas paborito sa binata dahil mas mababantayan niya ang kilos ng taong pumatay sa kanyang kaibigan. Kinabukasan, pinuntahan ni Moises ang lugar na nakasulat sa likod ng larawan ng kanyang target. Nasa hilera ito ng palengke. Maraming tao tuwing gabi ang nagpupunta. Dahil pugad ng mga pasugalan ang lugar na yon. Nagmasid siya ng maigi sa paligid. Inobserba ng kilos ng mga tao hanggang sa makakuha ito ng perpektong pagkakataon. Pinasok ng binata ang pasugalang pagmamay-ari ng dayuhan. Marami ang bantay, ngunit hindi naman siya napaghalataan dahil nakasuot ng magarang damit ang binata. Napag-alaman nito na tanging mayayamang sugaro lang ang nakakapasok sa lugar. Nakita nitong dumaan ng dayuhan. Hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Papunta ito sa bandang likod ng pasugalan. Pumasok sa kanyang tanggapan. Naiwan naman ang 4 nitong bantay. Naglalakad sa pasilyo si Moises nang sitahin siya ng isa sa mga ito. Walang pagdadalawang isip na binunot ng binata ang dalang ginunting. Walang pagdadalawang isip na pinatay ang gwardya. Nang masiguradong wala ng tao sa paligid, sinipa niya ang pintuan. Tumambad sa kanya ang 5 kababaihan. Nakailera sa harap ng mesa ng dayuhan. Nagulat ang mga ito at nagpulasan palabas. Maging ang dayuhan, hindi inaasahan ng pagdating ng binata. Nagtataka ito kung paanong nakapuslit si Moises ng sandata sa kabila ng maigpit niyang seguridad. Hindi mo na kailangan pang malaman ng mga detalye. Hindi mo rin naman mapapakinabangan eh. Wika ni Moises. Matapos ay sinugod ang dayuhan. Naglabas ito ng baril. Ilang ulit na pinuputokan si Moises. Ngunit ni isa sa mga bala nito, walang tumalab sa katawan ng binata. Pinagtataga ni Moises ang katawan ng dayuhan. At bilang panghuli, pinugot niya ang ulo nito at isinilid sa sako. Inihagis sa bintana at pasimpleng lumabas sa lugar. Mahusay bata. Hindi ko alam kung paano mong nalusutan ng napakaraming bantay ng dayuhang yon. Pero pinahanga mo ko. Ito tanggapin mo, ang unang kabayaran sa una mong tagumpay. Wika ni Don Calixto. Habang hawak ng binata ang makapal na bulto ng pera, naisip nito ang sinabi ni Tobal. Napansin naman ng Don na biglang nagbago ang reaksyon ng binata. Anong problema? Kulang ba ang binigay ko sa iyo? Magsabi ka lang at dadagdagan ko. Para sa isang kagaya mong mataas ang kaalaman, hindi ako manghihinayang na magbayad ng malaking halaga. Muling wika ni Don Calixto. Naglabas ito ng isa pang bulto ng pera. Inabot kay Moises. Sapat na ho ito, Don Calixto. Huwag niyo akong alalahanin. Napagod lang siguro ako. Sige ho, magpapaalam na muna ako. Wika ni Moises. Sigurado kang ayaw mong tanggapin ang perang to? Ay bahala ka. Madali akong kausap. Hindi na po. Maraming salamat na lang po. Sapat na po yung binigay niyo sa akin para sa kakarampot na trabaho. Tugon ni Moises. Sabay labas sa silid. Pilit nitong kinukuha ang tiwala ng Don para hindi ito maginala sa kanyang mga binabalak. Paglabas ng silid, sinalubong ang binata ni Banjo. Ano Moises? Naniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko? Maging tapat ka lang kay Don Calixto at paniguradong mabubuhay ka na parang hari. Wika ni Banjo. Hindi naman pinansin ng binata ang mga sinabi nito. Naupo si Moises sa sulok. Inilabas ang kanyang sandata. Sabay pahid ng dugo mula dito.
Kakaiba yung talas ng sandatang to ah. Parang uhaw sa dugo. Nakakahawa yung pagkauhaw nito. Biglang napatras si Banjo nang makita ang kakaibang tingin sa mga mata ng binata. Hoy, loko ka. Ibalik mo nga yan sa sisidlan. Mamaya demonyoin ka eh. Kung ano pa ang gawin mo. Wika ni Banjo. Bakit? Natatakot ka bang mamatay, Banjo? Lahat naman tayo dadaan doon ah. Anong kinakatakot mo? Wika ni Moises. Alam mo, hindi ka talaga nalalayo sa kaibigan mong si... Hindi na naituloy ni Banjo ang sasabihin. Biglang itinutok ni Moises ang dulo ng ginunting salig nito. Isang banggit pa ng pangalan nito, Bal. Gigilitan kita ng liig. Hindi ako kagaya ng taong yon. Malayong malayo. Kaya wag mo kong ikukumpara sa kanya. Wika ni Moises. Kalma lang. Sige na, hindi na mauulit. Ang mabuti pa magpahinga ka na, Moises. Ipapatawag ka na lang kapag kailangan. Tugon ni Banjo. Nagpagala-gala sa bayan ang binata. Hindi ito nag-abalang humanap ng matutuluyan. Minabuti nitong magpanggap na palaboy para hindi malaman ng mga tao ang totoo niyang trabaho. Ilang araw din ang nakalipas bago dumating ang susunod niyang misyon. Sa pagkakataong iyon, isang politiko ang pinapatumba sa binata. Tignan mong mabuti ang larawang yan. Siya ang susunod mong tatrabahuin. Medyo mabigat ang seguridad sa paligid niya dahil isang kilalang politiko ang taong yan. Medyo mahirap ang trabaho pero malaki din ang ibabayad sa iyo ng amo natin. At kung paano mong mapapasok ang kanyang tanggapan, ako nang bahala doon. Eto kunin mo, isuot mo. Wika ni Banjo. Sabay abot ng bag kay Moises. Uniforme ng pulis. Kinakailangang pagupitan ng binata ang mahabang buhok niya para hindi siya paghinalaan. Walang yan naman oh. Pwede namang janitor na lang yung gawin kong balat kayo ah. Bakit pulis pa? Napaputol pa tuloy yung buhok ko, pambira. Wika ni Moises. Ayos lang yan, mas mabuti na kung ganyan. Mas mabilis kang makakapasok sa kapitolyo ng probinsyal. Hindi ka makakapasok sa tanggapan ng gobernador kung pangkaraniwang tagalinis ka lang ng saig. Wika ni Banjo. Walang nagawa si Moises. Sinunod nito ang sinabi ng kasama at ng araw na yon ay pumunta sila sa kapitolyo upang isagawa ang kanilang misyon. Ako nang bahala. Ipasok mo lang ako sa tanggapan ng gobernador. Antayin mo ako sa sasakyan. Wika ni Moises. Ngunit sinalungat ito ni Banjo. Hindi, Moises. Kabilin-bilinan ni Don Calixto. Nabantayan ko ang gagawin mo. Dahil hindi mo pwedeng pugutan ng ulo ang taong yan upang dalhin bilang pruweba. Ako mismo ang magsisilbing saksi. Wika ni Banjo. Walang nagawa ang binata kung hindi sumunod sa agos. Naglakad ang mga ito papunta sa opisina ng gobernador. Hindi naman naghinala ang mga tao sa kapitolyo dahil parehong naka-uniforme ng pulis ang dalawa. Pagpasok ng mga ito sa tanggapan, saktong nagkakape ang gobernador. Akmang tatayo na sana ito para salubungin sina Banjo nang ibinato ni Moises ang hawak niyang punyal. Hindi naman nakasigaw ang politiko dahil sa mismong leeg tumama. Dali-daling inalalayan ng binata ang pabagsak nitong katawan at inupo sa silya. Tinapos nito ang trabaho sa pamamagitan ng isang saksak sa puso ng gobernador. Pinayuko ito sa mesa na parang natutulog para hindi mahalatang patay na ito.
Nilinis ng dalawa ang paligid at dali-daling lumabas ng silid. Saktong walang tao sa loob ng Kapitolyo dahil nagsisimula na ang seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Sa likod tayo duman. Siguradong papahintuin nila tayo para sa seremonya. Wika ni Banjo. Mabilis namang nakalabas ang dalawa sa lugar. Gaya ng dati, natuwa si Don Calixto sa linis ng trabaho ng binata. Mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng Don sa kanya. Pinagkatiwalaan ng mas malaki pang trabaho. Maliban sa pagliligpit ng mga kalaban, nagawa din siyang tagapamahala ng ilang transaksyon. Halos nakalimutan na ni Moises ang dahilan kung bakit ito pinasok ang trabaho. Hanggang sa isang pangyayari ang muling nagpaalala sa binata. May papagawa ko sa iyo, Moises. At siguradong matutuwa ka. Dahil 3 beses na mas malaki ang ibabayad ko sa iyo sa misyong ito. Itong kanyang larawan. Kilala ang taong ito bilang Don Pereira. Nagmamay-ari ng malawak na lupaing tinataniman ng tubo. Pati na rin ang tabako sa kabilang bayan. Gusto kong bilhin ang lupain ng taong yon. Nakausap ko ang kanyang anak. Pero hindi niya ito may pagbibili sa akin hanggat nabubuhay si Don Pereira. Wika ni Don Calixto. Maliban sa dahilan niya, ano pa ang mabigat na rason? Tanong ni Moises. Wala naman, bata. Gusto ko lang siyang mawala sa landas ko. Yun lang. Tugon ni Don Calixto. Medyo malabo ang ibinigay sa kanyang dahilan. Kaya naman minabuti nitong obserbahan muna ang target. Medyo matatagalan ako sa misyon na to, ha. Pero wag kang mag-alala dahil gaya ng dati. Lilinisin ko ang mga nakaharang sa dadaanan mo. Yan ang gusto ko sa iyo, Moises. Wala kang dapat ipag-alala. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Ikaw na ang bahalang gumawa ng hakbang. Tugon ni Don Calixto. Nang araw na yun, lumakad si Moises papunta sa kabilang bayan. Nagpanggap siya na magsasaka na naghahanap ng trabaho sa asyenda ni Don Pereira. Tila inadya naman ng kapalaran dahil naghahanap ng tauhan ng Don. Laking gulat ng binata dahil ito mismo ang nakiharap sa kanya. Ang balita ko, isa kang magsasaka. Ay siguro malawak ang karanasan mo sa pagtatanim. Tanong ng Don. Batay sa pananalita ng matanda, alam ni Moises na mabuti itong tao. Opo, tama po ang sinabi niyo. Biyasa nga ako sa mga makinaryang pag-aagrikultura at may kaunting kalaman sa pagpapalago ng taniman. Tugon ni Moises. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan. Tanggap ka na. Maaari ka na magsimula. Papasamahan na lang kita sa aking mga katiwala papunta sa bago mong tutuluyan. O sige, magkita na lang tayo mamaya. Wika ng Don. Kalaunan ay naging magaan ang loob ng matandang yon kay Moises. Napagtanto ng binata. Walang sapat na dahilan para ipapatay ito. Kaya naman nagpa siya si Moises na sabihin ng totoong pakay sa Don. Kumuha ng tiyempo ang binata. Kinausap ang matanda. Don Ferrer, pasensya na ho kayo sa istorbo. May ilang bagay lang ako nais talakayin sa inyo. Wika ni Moises. Tungkol ba ito sa taniman? Walang problema, pumasok at maupo. Hindi po tungkol doon ang gusto kong sabihin sa inyo eh. Siguro, pamilyar naman kayo kay Don Calixto. Wika ni Moises. Huminga ng malalim ang matanda at tumango. Oo. Gusto niyang bilhin ang lupain ito
upang patayuan ng malaking kasino. Pero hindi ako pumayag eh. Kaya ang anak kong kinausap niya. Marami ang mawawala ng trabaho sa oras na ibenta ko ang lupain. Wika ni Don Ferrer. Alam ko po yun, Don Ferrer. Ang totoo, pinadala niya ako dito para patayin kayo eh. Sa ilalim ng pag-uutos ng iyong anak na si Maximo. Napailing si Don Ferrer na parang nawala ng pag-asa. Kung ano man ang inutos sa'yo ng amo mo, gawin mo na. Matanda na ako iho eh. Ay siguro, oras na para magpahinga. Hindi po, Don Ferrer. Hindi ako naparito para sundin ang utos ng amo ko. Nakita ko kung gaano kahalaga sa inyo ang buhay ng mga taong nakaasa sa lupain. At kung inyong mamarapatin, may plano ako. Papalabasin kong patay na kayo. Pero pansamantala, kailangan niyong umalis sa lugar na ito. Akong bahala. Wala kang dapat alalahanin. Dahil may alam akong lugar kung saan pwede kang magtago. Hindi alam na mga nagbayad sa akin ng tungkol sa lugar na yun. Tugon ni Moises. Pumayag naman ng matanda at ng gabing iyon. Isinagawa ni Moises ang kanyang plano. Kumuha ito ng malaking baboy mula sa kulungan. Dinala sa mansyon at sinunog ang buong bahay. Naku po. Hindi ko alam na parte pala ng plano mong sunugin ang mansyon. Ay ayos lang. Ay ngayon, anong susunod na akbang? Tanong ni Don Ferrer. Ilalayo kita dito. Halika, Don Ferrer. Hindi tayo dapat mabutan ng liwanag. Anumang oras darating na ang mga tauhan ng anak nyo para siguraduhin natapos ko ng pinapagawa niya. Dinala ni Moises ang matanda sa kanilang tahanan sa kabundukan. Laking gulat naman ng mga magulang nito dahil sa biglaang pagpapakita ng binata. Pinaliwanag ni Moises ang lahat. Naunawaan naman nito ng mga magulang. Pansamantala, dumito muna kayo, Don Ferrer. Ligtas kayo sa lugar na ito. Babalik ako sa asyenda para kausapin si Banjo at Maximo. Dali-daling umalis ang binata. Nang makabalik ito sa asyenda, si Banjo lang ang kanyang nadatnan. Mga kabayan, balikan natin ang unang kaganapan sa unang parte ng ating kwento. Banjo, nadala mo ba yung ginunting ko? Tanong ni Moises. Oo, nandun na sa sasakyan. Bakit? May kailangan pa akong tapusin eh. Kunin mo na lang dun. May ginagawa ako. Pag-uusap ng dalawa. Kinuha ng binata ang ginunting. Muling bumalik sa kinaroroonan ni Banjo. Nasa na pala si Maximo nang makakuha ko ng bayad sa trabaho natin? Ayun oh, pinagmamasdang matupok yung mansyon ng ama niya. Ganun ba? Maraming salamat. Hindi na ginala si Banjo sa kinikilos ni Moises. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Nilapitan naman ng binata si Maximo na noon ay tuwang-tuwa habang pinagmamasdang masunog ang kanilang tahanan. Magaling! Napakagaling mong magtrabaho. Eto, tanggapin mo ang kabayaran. Gaya ng napag-usapan natin, triple yan ha? Wika ni Maximo. Pasensya na. Pero hindi ito ang kabayarang gusto ko makuha. Tugon ng binata. Sabay tagpas ng ulo ni Maximo. Kinuha niya ito at dinala sa kinaroroonan ni Banjo. Laking gulat nito nang makitang pugot na ang ulo ng kanilang kliyente. Anong ginawa mo? Bakit mo pinatay si Maximo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pasensya na, Banjo. Pero binayaran ako ni Don Ferrer para tapusin ang mga taong gustong magpapatay sa kanya.
Tugon ni Moises. Sabay taga ng ulo ni Banjo. Hindi nito inasahan ang gagawin ng binata, kaya naman hindi siya nakapaghanda. Para yan sa pagpatay mo kay Tubal. Wika ni Moises. Kagad siyang nagtungo sa mansyon ni Don Calixto. Kumusta naman ang lakad mo? Nagawa mo ba ng maayos ang trabaho? Ibinigay na ba sa'yo ni Maximo ang bayad? Tanong ni Don Calixto. Oo, kaso may bago akong trabaho eh. Bagong trabaho? Sino nag-utos sa'yo? Sino ang itutumba mo? Ikaw. Ikaw ang itutumba ko. Si Don Ferrer ang nagbayad para gawin ko to. Pasensya na. Pera-pera lang. Walang pagdadalawang isip. Tinaga ni Moises ang Don. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Sa kasamaang palad, nakita ng mga tauhan nito ang ginawa ng binata, kaya kagad siyang pinagbababaril. Sinuong ni Moises ang ulan ng bala. Isa-isang pinagpapapatay ang mga tauhan ng Don. Tuluyang napabagsak ng binata ang organisasyon ni Don Calixto. Napaiyak na lang si Moises. Sa wakas, nabigyan niya ng hustisya ang kamatayan ng kaibigan. Matapos ang kaganapan, bumalik ito sa kinaroroonan ni Don Ferrer. Sinabing wala na siyang dapat ipag-alala. Maraming salamat Moises ha. Alam kong mabuti kang tao. Simula pa lang ng una nating pagkikita. Gayon din ang iyong mga magulang. Inalagaan nila ako at inasikaso. Maraming salamat din ho sa tiwala, Don Ferrer. Ngayon malaya na kayo makakabalik sa inyong asyenda. Sa loob ng ilang oras kong pananatili dito sa mga magulang mo, isang bagay lang ang napagtanto ko, iho. Nakalimutan ko ang pinagmulang kong buhay. Hayaan mo na ang asyenda. Bukas na bukas ipapalakad kong papeles para mahati ito sa mga trabador. At kung gusto mo, maaari kang kumuha ng bahagi ng lupa doon para makapagsimula ng bagong buhay. Wika ni Don Ferrer. Hindi naman ito tinanggihan ni Moises. Bumaba ang mag-anak sa asyenda ni Don Ferrer. Nanirahan sa lupang ipinagkaloob ng mayamang matanda. Nagpa siya itong lumabas ng bansa at doon na manatili. Hindi nakala ni Moises na magagawa pa niyang magbagong buhay sa kabila ng lahat ng ginawang kasamaan. Ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan ang ganong pangyayari. Sa paglipas ng panahon, tuluyang tinalikuran ng binata ang pagiging pusakal. Namuhay ito bilang magsasaka sa isang simpleng pamayanan. Bagaman nagbago ang kapalaran ng binata, hindi naman ito kinalimutan ang aral na napulot mula sa nakaraan. Nanatili din ang mga bilin sa kanya ni Tubal. Patuloy nitong sinasariwa ang mga aral na magkasama sila ng matalik na kaibigan. Tubal, kung buhay ka lang siguro, panigurado magagalit ka sa akin eh. Sinuway ko yung gusto mong mangyari. Patawad kaibigan ha, pero ginawa ko lang to para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon wala nang matutulad sa atin. Wika ni Moises habang nag-aalay ng bulaklak sa puntod ng kaibigan. Ngayon sigurado, matatahimik na si Tubal dahil nabigyan mo ng katarungan ng kanyang pagkamatay. At isa pa, wala nang matutulad sa inyo. Kaya mapapanatag na rin ang kalooban mo, Moises. Wika namang Damian. Bilang parte ng pagbabagong buhay, pinili nitong ibaon sa limot ang kanyang nakaraan. Muling nagbalik ang dating sigla ng binata. Tinamasa nito ang kapayapaan ng pag-iisip.
pamumuhay ng walang inaalalang panganib. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng sariling pamilya si Moises. Nangako ito sa sarili na papalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Ibibigay ang anumang pangangailangan ng mga ito. Mga bagay na hindi niya naranasan dahil na din sa naging takbo ng kanilang pamumuhay. Siniguro ni Moises na hindi mararanasan ng kanyang mga anak ang kalupitan ng mundo. Bilang ama, naging gabay siya ng mga anak, lalo pat puro lalaki ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, gaya ng sinabi ni Tubal, darating ang panahong magwawakas ang ating buhay. Kaya siguraduhin nating mabuting legasiya ang may iwan sa ating mga mahal sa buhay. Mga alaalang habang buhay nilang tatanawin, magsisilbing gabay sa pang-araw-araw. Sumainyo ang kwento ni Moises at Tubal, ang mga tinaguriang bayarang tuta.